Mga kapaglaom, yes, everyone is well informed on how important education is. And of course, mga kapaglaom, the question whether we know what kind of education should we deem important, please follow us and find out the answers with us here only on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. It's a happy day of rest, mga kapaglaom, and once again, we welcome you to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Welcome, Pastor Pagunsan. Yes, thank you, Kapaglaom Giselle, and good morning and happy Sabbath. And thank you also to see you again, my partner. Happy to see you too, Pastor. Yes, thank you very much. And it is such a blessing to be here praising our God on His day. I hope each one of us, mga kapaglaom, has been continuously praying throughout the week. Amen. And that's so important, no? Karong kabuntagon, dili lang ta mag-inampo ay sulod sa usa ka oras upon to see each other on Sabbath is already something to be grateful about the Lord, His day. And of course, Kapag Giselle, we are happy that we are still alive and in spite of this crisis. Amen. So we are truly blessed, mga kapaglaom. But before anything else, mga kapaglaom, mag-ampo usa kita. Let us pray. Our Father God, once again, with bowed heads and open hearts and minds, we are happy indeed because the holy angels is watching over us in spite of this crisis around us as well. We thank you, loving Father, for giving us good health, sound minds, and wise decisions, and responsible enough in facing this crisis around us. We thank you, loving Father, that you will bless this episode on how to develop our lives, especially using our minds and our hearts in pursuing the highest way of learning now and forever. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Of course, atong ginagreet ang ato mga kapaglaom sa lain-lain nga dapit gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Happy morning din ha kaninyo mga kapaglaom, and happy Sabbath day to all our SDA friends and mga kapaglaom kung kamo naglantaw sa inyong local antenna, kung malantawan mi ninyo din ha sa inyong channel 25 dinhi sa Sugbo o sa asaman kamo. Amo kamong ginaawhag sa pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports today, mga kapaglaom. And of course, kung kamo naglantaw sa inyong GSAT, Channel 37, good day din ha kaninyo mga kapaglaom. Ug kung kamo naglantaw po, nag-follow sa ato ang Let's Pray Pilipinas live karong adlaw, maayong adlaw, ug just comment down sa ato comment section, mga kapaglaom. Ipadala inyong mga prayer concern o kung doon naman mo mga nadawatan or mga blessing karong simanaha palihog pahibaw awi, mga kapaglaom. Doon natin mga hotline numbers, ayaw pod kalimot sa pagpadala ni Ana ato ang mga numbers. Yes, we welcome all our viewers as well, Kapaglaom Giselle, who have tuned in for the first time. And also the regular viewers as well. Yes. Kung naamoy mga prayer request, nga dili nyo gusto ipabalo sa kadaghanan on air, palihog, isulat din ha sa inyo nga request, confidential, kay ato kanadalon sa ato nga mga prayer partners din sa ato nga studio. That's right. And mga kapaglaom, kung dili namo mabasa today inyong mga prayer request, doon na tayo media response team nga ready mo take notes sa inyong mga prayer concerns. Ug ayaw kabalaka, mga kapaglaom, because ato ang nakuha din ang inyong mga prayer requests and praise reports. Now, speaking of praise reports, yun na tayo ubay-ubay nga nadawat kay Paglaom Pastor this week, no? Amen. Nga mga answered prayer gikan sa atong mga kapaglaom. Now, let us welcome Kapaglaom Lilidon to give us the praise reports. Happy Sabbath, Kapaglaom Lilidon. Happy Sabbath, Kapaglaom. Happy Sabbath.
si Sabas. Karong adlaw na napod tayo mga bagong first report. First off, gikan ni Welenda Alon of Toboso Negros Occidental. Katong August 8, 2020, nagpaampo siya na unta maayo iyang mama sa iyang sakit sa tiil o ang iyang pag-umangkon nagilantad. And then, pag August 29, 2020, nagpasalamat siya tungod na ayaw na ang tiil, ang sakit sa tiil sa iyang mama, Amen. o ang gilanat Praise the sa iyang Lord. nephew. Next is from Andy Casare Balaba of Banga, South Cotabato. Katong August 29, 2020, nagpa-prayer request siya for complete healing para sa iyong vaccine nga 3 weeks nagasakit. And then, pagka September 1, 2020, nagpasalamat siya tungod sa grasya sa Ginoo na wala ang iyang ginabating nga Praise vaccine. the Lord. Amen. Praise God. Next is from Aurora Murillo of Lucban, Quezon. Katong August 25, 2020, first, nagpasalamat siya sa mga nag-pray nga nawala ang lagnat ni Erickson Lacson at okay na iyang pakiramdam. And then, secondly, nagpa-pray siya nga unta man-negative ang result sa swab test niya, pati na ang swab test ni Lang Test, Ike, Joy at Carlo. And then, pagka-August 30, nagpasalamat sila o ang Lacson family nagpasalamat tungod na ayaw na si Erickson at negative na pod sa duha ka swab test niya. Amen. Amen. Lastly is from Mildred Rizal of Asuncion Village, Polomolok, South Cotabato. Kapag September 1, 2020, nagpaampo siya nga unta ang iyang papa nga si Jerry Rizal na negative ang result sa iyang swab test. And then, pagka September 2, 2020, nagpasalamat sila tungod negative ang result sa swab test sa iyang amahan. Amen. Those are our first reports, mga kapaglaon, and I'm encouraging everyone to keep sending your praise reports and also your prayer requests. This is being a kapaglaon down a post channel Sigur, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayer. Thank you so much kapaglaom Lidon, and praise the Lord for that answered prayers nga atong nadunggan kapaglaom Pastor. Amen. And Oo. I Praise like the Lord. isa sa to ang mga sender nag-ingon, nagpadala sa iyaha nga prayer request atong August 25 sa iyahang mga gipang-ampo, iyahang gisumpayan, iyahang text message kapag laong Pastor, we claim it. Amen. Kailangan yun nato i-claim, no? Kung Exactly. unsa nga atong gipang-ampo, mo ginay pinaka-importante, we have to claim the promises Correct, of right. the Lord, and He will never fail those who believe in Him. Now, speaking of a prayer request, palihog ang dama inyo mga ballpens, mga notebook din mga kapaglaamon. We are about to read our first batch of prayer requests. We have here coming from 8555 Iyahang ginapaampo iyahang nga mga ginikanan ug hinaot daw nga mawala na ang ilahang nga mga balatian ug nagpasalamat pod siya nga nabasa iyahang mga gipadala nga prayer request. And of course, we will pray for that today. Another coming from Carmen Aplinos. Iyahang ginapaapil paampo sila Diego, si Emeline, Flora May, Nino Antonio, also Karel, and si Christian Abacalya nga gina-isolate sila, tibuok family ni sila kapaglaom pastor ug nagahangyo sila, nagpatabang sila pag-ampo mga kapaglaom nga na-isolate sila dinha sa Talamban, dinhi sa Cebu, no? Mga Adventist friends nato ni sila kapaglaom pastor. Ug nagpasalamat siya tungod matabangan nato siya sa pag-ampo gikan ni Ma'am Carmen dinha sa Davao, a member sa Adams Church sa Davao City. We have here also from 5958, mga kapaglaom, let us pray sa maong family niya nga unta kanunay ana ang maayong panlawas, and also sa iyahapon niya mga friends nga hinaot ilahan na pong mahikaplagan ang kamatuuran. This is so wonderful prayer, and ang mensahe tungod kay nasayod kita nga hinapos na ang mga adlaw. Another prayer request, mga kapaglaom, coming from 9492. Iyaha nga ginapaampo si Cecil
Altez, usa ka ma'am ni Polly, iya nga cousin sa iya nga father's side, no? Nga na-confine karon naa sa America. Tungod nagakumataw siya kapag laang pastor, doon na siya cancer sa iya nga stomach, no? Og nagakalat na kini, nagaabot na sa iya nga lungs, sa iya nga brain, so dili lalim. Mga kapaglaom yang naginaan agian karon, and let us pray for miracle to her life of Tibok family. O doon na po'y continuation, a prayer request gikan ay alang kang Ma'am Liza. Alisa, please pray nga unta maoperahan na siya sa iya nga PGH, and they can't go tungod kay financially incapable po sila kapag laang pastor, but we will ask the Lord today for miracle of healing and provision. Let us also include in our prayer request 9104. Iya nga prayer request alang kang K. Dumas nga dunay stage 2 cancer, B-cell acute lymphoblastic leukemia kapag laang pastor, og nagabati po siya og nagahilo siya, mahimatay siya og stress po siya, doon na po siya mga pasa-pasa sa iyang lawas, no? So let us pray sa ato ang mga friends nga nagpadala sa ilang mga prayer concerns today. We invite you, mga kapaglaam, to pause for a moment. Let us pray together with kapaglaam Pastor Pagonzal. Okay, with pleasure. Let us pray, mga kapaglaom, please. Amahan mo nga naaka sa kitaasan sa mga langit. Niining kabuntagon sa adlaw ipagpahulay. Yes. Nagapasalamat kami nga naaka nagatanaw, nagapanimati. Amen. Sa mga importante nga mga kinahanglanon sa amo, mga kaigsuonan, imong anak, lalaki o babae. Naasa man sila karon nahimutang. Amahan, amo gidala sa imo ang amo mga kaigsuonan nga dunay kinahanglan, labihan na ang physical healing. Yes. Na mawala na unta kini mga balatian sa mga amo makaigsuonan sa ilahang mga lawas. Amen. Og amo sad gidala sa imo ang tibuok pamilya. Bakalya, Jigo, Emeline, Florami, Anthony, Karel og Christian. Kini sila mga gi-isolate tungod sa COVID problem dinhi sa Talamban, Cebu. Hinaot pa amahan nga ikaw mag-intervene ini sa ila. Tagaay sila og strong immune system silang lawas aron nga makapakigbato kini nga mga virus og madaog nila. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa nga makahibalo ni siya og kamatuoran aron nga maandam sad sila sa imo nga pagbalik. Amo sa gidala sa imo intawon Ginoo ang very important prayer request of Sister Cecil Altiz. Yes. I hope and I believe, loving Father, that you will touch her physical body of her mom in the U.S. Yes. She is now experiencing a comatose experience, and they are about to take away the life support because of the gravity of the cancer that metastasized even to her lungs and brain. Please, Lord, give her your healing power according to your will. And also we pray for Sister Lisa that she will be operated in Philippine General Hospital today. And also, loving Father, we pray for Kay Dumas. She is experiencing a stage 2 cancer, and now she is very ill and sickly. Yes. Please take care of her, loving Father. You know you are our doctor who knows no boundary and give what is best for us. Thank you, loving Father, for hearing our humble request, because we ask this in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Moving on, mga Kapaglaom, let us welcome Kapaglaom Mine live gikan sa Camotes Island to give us the second batch of our prayer request. Happy Sabbath, Kapaglaom Mine.
Yes, happy Sabbath day of rest kapag Giselle and Happy kapag Sabbath! Pastor. Praise Yes, the happy Lord for Sabbath, another May. Sabbath day nga iyang Kapag gihatag May. alag ka nato no. And here we are again, maginampuay na usab kita alang sa matag usa. So ani ang kadaghanan sa ato mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer request ug ganahan sila magpatabang usab sa pag-ampo niini. Kay I believe na nagatuo usab ni sila nga kung daghan og nagaampo, mas dako usab ang gahom niini. Amen. So karon The atong Lord, of course. sugdan sa pagbasa. Doon na kita kapaglaom dinhi nga naga-send from 9841 nga ang iyahang kaila under rehabilitation right now. So atong iampo ang pathological findings niini kung mugawas man gani ang result after. Let's pray nga normal lang or kung dili man gani, kung aduna man gani condition nga di gid malikayan, dili lang inana anta ka complicated. So let's pray for that kapaglaom pastor ug mga kapaglaom. And another pastor, si kapaglaom Flor Perez, nagpadala siya alang sa iyahang anak nga si Jocelyn Salapare nga karon nagamabdos or nagasabak. So atong iampo kani atong siyang iampo nga mahimo nga safety lamang ang iyahang pagsabak and mahimo nga safe usab ang pag-deliver niya sa iyahang anak soon. So let's pray also for our prayer sender from 0650. Iyahang handom nga ang ilahang nga lote nga ilahang ginadil makakita naon ta sila og buyer niini aron nga dako og kagamitan ang ilahang ilahang ang maangkon nga salapi gikan niini. So let's pray also for our prayer sender from 8753 gikan kinini kapaglaom Viol Odyongan sa Romblon. So atong iampo ang iyahang ginabati karon nalisod sab siya og tulog. So atong i-pray kapag laong pastor nga matabangan siya niini and kung ano naman siya ginatake nga mga medications kini mahimo nga effective unta gihapon. And lastly, let's pray for kapag laom Joyce Fabre Igloria o ang iyahang bana si Jomar Igloria mo ibuhi nilang handong pastor nga magkaanak na sila. So ato kining iampo nga mahimo nga magbuhat ang Ginoo og usa ka milagro sa ilahang nga panimalay sama sa nabuhat sa Ginoo kaniadto ni Sarah nga bisan pa man sa katigwongon niini pansagihapon ang Ginoo nagauban kanila nagatubag sa ilahang mga handom sa ilahang kasing-kasing. So and for the updates alang ni kapaglaom just dado katalan, praise the Lord kayo sa inyong mga pag-ampo kay medyo ni arang-arang na ang iyahang pamati, but still let's continue to pray kay just recently within this week nagasuka kini and let's pray na completely maayo lang siya gikan nini iyahang balatian and makagawas na sab siya gikan sa tambalanan or makauban niya ang iyahang pamilya uno sila sa kalipay ug pagdaig sa atuang buhi nga Dios. So maura kadto kapag laom Giselle ang ato ang mga prayer request. And before I will end this call, let me remind you mga kapaglaom that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble and He knows them that trust in Him. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu. Back to you Kapaglaom Giselle. Amen. Thank you so much Kapaglaom Mind. Thank you so much for reading our second batch of prayer requests and also na praise reports pod nga iya hapong gi-share sa tua. And ato pong ginatimbaya si kapaglaom Viol gikan sa Andyungan Romblon kapaglaom pastor kay nunay gid sa naminaw sa ato mga programa sa Hope Channel no gikan pagmata niya sa buntag hantod matulog siya maudto kanunay gyud ug atong ginaampo or atong iampo karong adlaw nga unta makatulog na siya og sakto. So let us request kapaglaom pastor to pray with us. Okay, let us pray. Our great God, once again, we commit ourselves to you. Please cleanse us from all our mistakes and sinful acts so that our prayers will reach in your throne of grace. Amen. Lord, in a very special way, we pray for our dear sister who is having a very much concern of her health that somehow may it be that the result of the pathologist findings will be normal. And also, Lord, we pray for Sister Jocelyn Salapari, that somehow as you give her the gift of
baby. Yes. Grant that baby will be protected as a special gift for the family. Amen. And also we pray, Lord, for our dear brothers and sisters who ask for the financial support that will let their one of the lots that can be sold out so that it can help your work and in their family as well. And also, loving Father, amo kag giraya sa imo kag pangayo kag among hali hina sa Udyungan Romblon, Sister Biol. Kabay pa nak ikaw nagapanimati sa ida nga pangabay, Yes. tagaay sida Ginoo it maadong pangyawas. Agor naksida ay makatuyog it maado, ag makabuhat sida it mga buhat para sa ida nga pamilya og sa imo sad nga simbahan. Kabay pa nakaling amo mga pagampo o pagpangamuyo imo kana mabaton agor naksida ag mamalipayon sa pagpanginabuhi adlaw-adlaw sa ida nga panimalay. And we are also happy, loving Father, for your being good in the past Yes. to the different couples who are asking for a very special gift, the gift of children. Yes. And we pray, Lord, that you will bless Sister Joyce and Brother Jomar e Gloria, that please give the desire of their heart because they are sincerely asking your miracle and your interventions for them to have a child. Amen. Thank you, loving Father, for hearing our humble request because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer, Kapaglaam Pastor. And mga Kapaglaam, if you have prayer requests and praise reports, you can send in sa itong mga hotline numbers makita ubos sa inyong TV screens, mga Kapaglaam. Palihog ipadala tungod kay among ikalipay nga kami makaampo kauban kaninyo. And today, Kapaglaam Pastor, today is August 5. September 5. And we are about to start another series. This week series, this month series sa ato ang discussion this month, and we are to tackle about learn more. Today, ang atong subtopic is importance of learning. Nagaingon ang atong quote of the day, in a knowledge of God, all through knowledge and real development have their source. Gikan na kang Mrs. Ellen G. White sa iyang book, Education, Chapter 1. And we know, sa ito ang hisgutan kaganina mga Kapaglaom, everyone is well-informed on how important education is. Correct. Nasayod kita kung unsa ka importante ang education, ang learning, ang knowledge nga makuha sa usa ka tawo as individuals, no? We are searching always for true knowledge, the source of knowledge. And ang pangutana Kapaglaom Pastor, gisgutan po nato ganinang whether we know what kind of education should we deem. Mo kini ang pangutana, unsa man gyud ang education nga ato ag yung gina-look for. Tama, no? Yes. Nindot ni nga pangutana Kapaglaom Giselle. Aha. And I think this is very basic in terms of learning. Yes. Unsa gi ato tumong ba ngano mag-eskwela man tag elementary, ngano mag-eskwela pagpadayon hangtod makatapos kita ba? Aha. Unsa gid ang atong tumong? And tama to si Sister Ellen G. White nga gi-mention niya nga katong mga tawo nga gusto makahibalo og tinuod yun nga knowledge, kinahanglan siya og magpaduol sa Ginoo. Yes. Right. Because God is the source of true education and knowledge. That's right, Kapaglaom Oo. Pastor. Primero itong pangutana nga ato ang paghisgutan today, mga Kapaglaom. What kind of education should we aim for? Speaking of earthly desires, of course, we long to become a doctor someday. Exactly, oo. Perhaps, uban sa tuwa, naghandom nga mga pilot someday. And
maybe engineers or whatsoever, architect, unsa pa na dira ang ginahandom nimo sa imong kinabuhi. And of course, kung naa kay ginaim, manikamot jud ka kapag lang Oo, pastor of nga course, oo. Tinuod. imuha ginang maabot, no? Imuha ginang makuha, imuha ginapangandoy. Apan today atong pagahisgutan not only ang kanang education nga gina-aim nato dinhi sa kalibutan, apan beyond pagyud ni ana. Nagahisgot si Mrs. Ellen G. White, our ideas of education may be too narrow, pertika Mubo. mubo O gamay. o gamay. Kitid. Yes, and there is a need of a broader scope of a higher aim. Correct, right. So, ang ato ang nahibawan sa education, very little lang yun kapag laang pastor. Actually, ang atong ginaeskwilahan, para lang na dinhi. Yes. Pero I think and I believe, mga kapaglaom, Giselle, and kapaglaom ng paminaw, the true education, ang iyang yung tumong ani, is in preparation for the world to come. That's Because ang tao, nawala na ang iyang image sa Ginoo, so nagpalayo, layo na gyud kita kaayo sa Ginoo. Pero salamat ta nga ato gihisgutan the previous episodes nga ang Ginoo nagpangita sad sa ato aron mabalik usab ang eksakto nga image sa Ginoo, and that will be done finally when Christ will come again. That's right. And of course, sa atong nahibaw-an mga kapaglaom, looking back before ang fall, no? Before nakasala ang tao, perfect yun ang tao. Amen. Oh, of course. Ang iyahang knowledge, no, di gid siya makatupong gid sa knowledge sa of Ginoo. course. Apan nanagid siya dinhaa sa pinaka-peak. Apan after the fall, after nakasala atong mga first nga parents nato, ang knowledge nagka-dim na, nagka-lessen na, doon na yung mga butang nga dili gyud lisod gyud sabton sa Correct, right, tao. exactly. That's why ang ato nga second question nagaingon dito nga, where can we find? So Yes. kaniha, what kind? Yes, what kind of education? Ang sunod, where? Yes. And there is only one. And again, let's go back to the original Yes. plan sa atong Ginoo. And we can turn to sa ato gyud nga textbook. Kanang nga Yes. textbook mao ang mga references nato sa the balay. most important textbook of all books in the world that will prepare ourselves not only here but in the world to come is Yes. the textbook we call the Bible. Holy Bible. Yes, that's right. The Holy Oo. Scriptures and of course, ang Spirit of Prophecy Amen, of kapag course. ang pastor. Oo. And hisgutan din hiya nga there is this the basis of creation and redemption, and that is love, mga kapaglaom. That is the basis of true education. I don't think so sa ato ang mga kapaglaom ka na bitang napugos lang kag eskwela tungod kay munay gusto sa imong parents. No. Imong ginasunod kay munay kasagaran kurso nga ginakuha sa imong mga igsoon, sa exactly. imong mga, but beyond ana mga kapaglaom, we study the Bible, we learn the Spirit of Prophecy because we love God, because we Amen. love Oh, His words. We exactly. long to His words every day. Ingon din ha sa Luke 10 verse 27, mga kapaglaom, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind. Pagkanindot. Oo. Now, si tingali kapaglaom G, Giselle, ang karon kay lahi nga klase sa pagtuon ro ng education, di ba? Yes, yes. First time ni nga maingon ani mga bata, Yes. no physical contact sa mga teachers. New normal na gud Oo, kapag murag, ang pastor. I don't know, murag abnormal ko sa ako, dili new normal di ba? Because Jesus when he was Yes. here, he personally teach the Yes, apostles and the yes, people, no? face to face gyud, no? So, mga kapaglaom, kung kita magpangita sa ato nga pagtuon or kurso, kung sa may ato buhaton. So, na mga tulod diri ka mga checklist nga gihatag sa ato, di ba? Alright. Number 1, be mentally prepared Yes. and prepare your learning materials, of course, siyempre. And may connection. Pero na ako'y idugang dinhi. One time, si Socrates, the best, one of the best philosophers, Yes. nag-adto sa iya isa ka bata, si estudyante, Sir, gusto na ako mangin pareho nimo nga philosopher. Yes. Tun-i ko kuno Aha. ang gibuhat ni Socrates.
Gidala niya ang bata dito sa swimming pool, gipaluhod niya dito. Yes. O niya gigunitan iyang ulo og gibutang ang iyang ulo dito sa tubig, hangtod sa liog. Nga ang bata di ka ginawa. Yes. Gusto sa bata maginawa, hindi gyapon kay gibutang siya, gitumok siya dito. Hangtod nga murag magdugay, murag nagluya ba, ikuha na niya. Now, ang Yes. pangutana sa ni Socrates, now, what is education? Yes. The first thing ingon niya, unsa may imo gibuhat, ang una pag gawas nimo sa tubig, hangin. So mao na ingon niya, if you want to pursue education, if you want to pursue your study, you search for it like you are searching for the air. Yes, that's So right. very important na siya nga ka mga klase, be mentally prepared. Yes. Mao na siya ang number 1, mga kapaglaom. Be mentally prepared. Kanang kabalo ka kung asa ka padulong. Exactly. Naakay vision, naakay mission sa imong kinabuhi. Correct, right. Nasayod ka kung asa imong padulngan. Correct, right. Especially when dealing with mga difficult nga mga situations kapag laong pastor. exactly. Just say for example, nag-deal ka og very difficult passage in the Bible. Unsa may angayan buhatan ana kapag Tama laong na. pastor? So kinahanglan nato ang atong Ginoo nga tabang. Muna, Yes. again, the common denominator of all this is God. Yes, that's Always right. go back to the common denominator and is searching the help of the Lord. Of course, asking the guidance of the Holy Spirit. Exactly. Number 2 nga checklist nato din out of 3 mga kapaglaom is prepare your learning materials. Unsa may naa din haa sa ato ang panimalay karon? Unsa may Tama naa sa po, ato ang mga shelves din haa? Makita ba ang spirit of prophecy? Correct. Makita ba ang mga writings ni Miss Ellen G. White din haa? oo. Or unsa ba ang naa sa ato ang mga shelves Mao na karon? gani karon nga panahon, murag lahi na ang bagay, no? Gusto na nila Yes. guro mga digital na lang. Yes. Oo, pero again, it's nice to have a print out, Yes. printed the materials. Gani na nag-ingon kapag laang pastor nga, okay ra di ko magdalag Bible, okay ra di ko magdala og spirit of prophecy kay naanatanan din hiya. Correct, Sa right. ako ang ginadala-dala nga cellphone, maka-scan lang ko, maka-google na ko, diretso na. Pero kapag laang pastor, kung malubat ka ng cellphone, asa naman imo Correct, right. basahon, wala Exactly. na. So prepare your learning materials like ingon ni pastor ang Holy Scripture, ang Bible, dapat naagita dala-dala gyud nato na Amen. adlaw-adlaw Exactly. makapaglaom na atay spirit of prophecy na ay kanang booklet lang ana nga type Correct, kapag right. pastor nga easy-handed ra gyud. Any references mga kapaglaom nga nag-point out kung unsa man gyud imong gusto matun-an with regards to spirituality. Of course, kung doon na mo'y mga pen, na amoy mga highlighter, na amoy mga unsa pa na din nga mga pen nga kung na may malibugan o malisudan, pwede nyo na i-highlight Correct, and right. go back to the Bible, go back, pwede po mo maka-ask og help sa inyong mga mentors or perhaps Correct, mga right. pastors nato. Ang ikatulo, nga checklist nato kapag laom pastor, this is so important mga kapag laom, that is connection. Correct, right. Yes. Dili ni connection sa professor. Yes. Kung connection ka sa professor, puro pasado imo nga kuan, imo nga grado. Grado. Pero naakoy basahon din ba sa Alright. very very important foundation of education. Yes. Okay? It is found in Luke chapter 2 verse 52. Again, Lucas kapitulo 2 versikulo 52. Nagaingon din and Jesus increased in wisdom, 1, and stature, 2, in favor with God, 3, in favor with men. Amen. So Yes. mao ni ang upat. Pagkaindot. Aha. Kung sa ato nga Yes. sinultian dinhi sa ato nga term Aha. physical, Aha. stature, mental, wisdom, social, men, and spiritual God. And this is the very basic foundation of education. Yes. Therefore, if we have a close connection with Jesus Christ, who is our pattern, believe me, you will be successful in all our endeavors. Mao na nga ang ato edukasyon dili lang dinhi sa yuta ato gisigutan Yes, kaniya. It yes. should be far beyond, especially when Christ will come. That's right. Gisgutan din ang mga kapaglaom
mga kapaglaom, wherever we turn, sama si mong giingon, Pastor, ang physical, the mental, or spiritual realm, and in whatever we behold, mga kapaglaom, apart from the blight of sin, this knowledge is revealed. So, gikinahanglan ang constant connection din Correct, sa right. Ginoo. Gani, I appreciate really, and I praise the Lord sa spirit of prophecy, especially si Mrs. Ellen G. White, nga magigihimong instrumento sa Ginoo. When you try to read sa iyahang mga scriptures, kapag sa iyahang mga sinulat kapag laang pastor, kasagaran yun niyang gina-highlight is to increase. Use all your capacities to learn from the Lord. Correct, right. Increase tanan nimong mga imong capabilities aron kini mo increase pod kung imong itugyan din ha sa Amen. Ginoo. And sa kapalon, Yes, excuse me Pastor. ingon niya sa education nga libro. Yes. True education has to do with the whole being. So, tibuok na siya. It should be, number one, ang word din na mimiro sa amin sa una harmonious development. Wow. Dili pa sobrahan sad. Aha. Harmonious development of physical, Yes. mental, social, and spiritual well-being. Yes. Kung dinhi sa ato nga kalibutan, possibly mentally we are prepared. Possibly physically we are prepared. Socially kay okay pod. But the question is, where is the spiritual aspect of Yes. education here Yes. in the world? That's why ato gina-encourage mga kapaglaom, mga pamatanon, kag mga ato mga kaigsuonan, dalagyod ang ato mga bata sa ato nga church schools. Yes. Idalagyod ang ato mga bata sa atong academies. Ipadalagyod dito ato mga bata sa ato nga mga colleges. Because that is the place where the holistic approach of our children Yes. is being done. So Yes. please, danon nato na dito. Ingon ko mga way kwarta, ako wala mang kwarta, but we have to. The Lord knows what is best for us. Yes. We have to He always work. provides. Oh, mama, working students kita, di ba? Yes. Amo nang ilang nag-graduate ka, ano imong nga honor? Nya magna. Ano magna? Magna 9 years. 9 years siya nag-graduate sa Mountain View. So magna 9 years. But actually now they are in the work and very Yes. successful. Yes. Very, very successful. O gato makita kung unsa gyud ka maayo ang Ginoo, ang iyang provision kung kita andam lang pod. Amen. We Correct, ask right. them to the Lord atong i-pray. Gisgutan ni kapag laang pastor, higher than the highest human thought can reach in God's ideal for His children. Dili nato sukad o dili nato makuha ang pinaka-ideal gid sa Ginoo nga iyahang gusto sa iyahang mga children. Gisgutan din hiya, God likeness, No. godliness, God likeness is the goal to be reached. reached. Ang Wonderful. character Amen. gid sa Ginoo mo gid na ang atong Amen. aim Amen. sa Amen. matag karon ug Amen. unya. Amen. And we will always pray for it. Mga kapaglam, in order to understand what is comprehended in the work of education, we need to consider Amen. both the nature of man and of course Correct, the purpose of God in creating Him. Dira magsugod ang wisdom sa tao, dira magsugod ang knowledge sa tao kung atong masabtan ang purpose sa Ginoo ngano iya yung gihimo ang tao. Correct, right. And we need to consider also the change in man's condition through the coming in the knowledge of evil and of God's plan for sa alang sa matag usa kanat, especially nigid sa human race with regards to education. So daghang salamat kay Paglaom Amen. Pastor for sharing your Likewise. thoughts. We will go back sa ato ang discussion later on, mga kapaglaom. Palihog tan-awa kining music video nga makahatag ka natog dugang pagtuo, pagsalig ug paghigugma sa atong Ginoo. Let us Amen. watch this.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom atong hinumduman, no man is safe for a day or an hour without a prayer. So atong pagasugdan sa pagbasa, pinaagi ni kapaglaom Renan to give us the third batch of our prayer request. Happy Sabbath, kapaglaom Renan. Happy Sabbath, kapaglaong Giselle, kapaglaong Pastor, Happy at sa tanan Sabbath. natin sa studio. No? Yes. Of course, ato ang mga tig-tunod po. Yes. Happy Sabbath, Diyos sa inyong tanan. So, akong igahatid kaninyo ang mga prayer request nga gipadala sa text o sa Facebook page po nato. No? So, akong pagasugdan gikan ni Sender 3957, magpaampo siya para sa iyahang pag-umangkon nga si Charles Lambuhon. Kay nagsakit kini o wala ta na tayo kung isa gyud ang iyahang sitwasyon apan kabalutang nga ang Ginoo na sayod kung unsa exactly ug unsa ang siya pag-ayo sa atong pangayon sa Ginoo nga siya pag-ayohon. Ato pong i-appeal sa pag-ampo ang gipadala ni Sender 9572. Dili lang nako sila hinganlan kay medyo of course wala na privacy, no? Yes. But we would like to pray for healing para ani nila upat ni sila kabuok kay positive sila sa COVID-19 mga kapaglaom, and naa sila comorbidities, meaning na sila mga gipamati sa lawas nga mamahimo nga makakos og komplikasyon, no? So atong gipangayo nga dili lang mo gabi ang ilang kondisyon, naapod ni sila yung mga close contact with kaubanan sa ilang mga balay nga gipuy-an. So unta dili lang mo gabi o dili lang mo katagyod nga may sakit sila. Ato pong iampo ang BP surveillance team dito sa South Cotabato o tanan po ng mga frontliners din ang dapita. Ato pong dato sa pag-ampo ang pinadala ni kapaglaom Heidi de la Cruz. Mapaampo siya para sa iyang daughter nga si Don Legarda na makauli kini siya gikan ni guro sa laing nasod, no? Na safe lang from the virus and complete healing food from stroke para ni kapaglaom Heidi. Naghangyo po siya nga atong yapin sa pag-ampo si Kenny noong madawat niya ang doktrina Yes. sa ato ang institusyon o makauli po siya sa Pilipinas. Now, naapod gipadala si kapaglaong Karen para sa iyang amahan nga si Castor Alimo Jamid, no? Is not pronounced na ko siya og tarong nga maka-recover fully sa iyahang sakit ug maayo siya sa ang iyahang samad sa tiil. Nagubag kini tungod na siya diabetes, no? So ang healing medyo hinay na. So ato na siya yung sa pag-ampo. Appeal ang gipadala ni kapaglaong Tony para sa iyahang friend nga si Ardiner de la Serna. Nasa respiratory condition, mga kapaglaong, and nasa sa ospital. So, ato siyang i-appeal sa ato mga pag-ampo. No? So, hinaot ninyo ninyo sila sa inyong mga prayer books aron na kaninang nato silang ma-ampo. Right? So, kapaglaong Giselle, kapaglaong Pastor, maora to tanan ang ato ang mga pinadalang prayer request. So, this is once again kapaglaong Renan of Hope Channel Cebu, reminding everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Happy Sabbath to all and God bless you. Happy Sabbath, kapaglaom Renan. Happy Thank you Sabbath. so much for reading our third batch of prayer requests. Now, we invite you once again to pray with us together with Pastor Pagunsan. Okay, let's pray. Our Father God, once again, we are happy to present to you the needs of our brothers and sisters, because we know that you are a God who answers our request. Amen. In a special way, we pray for Brother Mike Charles Lambuhon. You know his needs physically, and please, Lord, touch his physical body through your healing power and through the many medicines that he is using to be used for him to be healed, but specifically because of your presence. And we pray also for our brothers and sisters way back in Ipo, South Cotabato, the disease surveillance team members.
all of them are frontliners, and they have members who are positive in this crisis. But we know, Lord, that you are our God who can heal them and protect them, strengthen their immune system, loving Father. And we pray also for the request of a sincere mother, Sister Heidi de la Cruz, for her daughter to arrive home safely from a foreign land, that somehow she could join her family with joy and happiness for them to live together. And also we pray that you will bless also his friend, that somehow he will receive also your truth and accept you as his personal Savior. And also, Lord, we pray for Brother Castor Ali Muhanid, that somehow you could touch him to recover from his sickness, especially he is suffering from diabetes. And Lord, we pray also for our dear brother Ardemir de la Serna. He is experiencing a problem for his respiratory tract, and please bless him, Lord. And also, we pray for Ma'am Lil Mindo in Santa Maria, Romblon. Please visit her today, that somehow she will be healed as soon as time possible. And also, we pray for Brother Bisalil Sulyan in Calibo, Aklan. Although he has no longer life support, but we pray that you will bless him and heal him completely. And we are happy, loving Father, for answering our humble request for RG and Nuver. You have answered our request, and that his legs will no longer be amputated. And we are happy, Father, for answering our prayers. But again, he will undergo a surgery for steel case to be put inside his legs. But we pray, Lord, that it will be successful as well. Thank you so much, loving Father, for hearing our request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for praying with us. Now, moving on sa atong last batch of prayer request, mga kapaglaom, adunay gipadala din hiya, gikan nga kapaglaom asani. Iya nga prayer request nga unta magpadayon ang pag-arkila sa ilahang nga lote kapag ang pastor unta makabalhin na pud sila pud nga ginaplanuhan nga lote ug ang titulo nga unta wala lay babag kini. Aduna po prayer request gikan kang kapaglaom Irene Balaba. Iyahang nga sickness pod kapag ang pastor nga unta mamaayo na siya. Iyahang prayer request po gikan kang Freddy. Let us pray alang sa iya nga brother-in-law nga si Renante Sipagan, ug of course iya hapod nga wife nga si Uweng Zipagan, ug sila hapod nga mga anak nga si KP and si Cyrus nga doon na po sila COVID problem kapag laampas. So let us pray nga unta mamaayo sila sa ilang mga balatian. And another prayer request, mga kapaglaom, gikan kini kan Samuel de la Rosa. Iya nga prayer request alang siya nga amahan, nga unta mabalik na siya sa paglakaw, tungod kay na disgrasya kini kapaglaom pastor sa motor. Og alang pod kang Marjorie Bulda, nga unta mawala na iyahang sakit-sakit pod sa iyahang yang tiil og sa iyahang the rest iyahang mga apart sa lawas. Ano na po prayer request gikan kang kapaglaom Diaz. Iya nga prayer request alang kaniya o siya nga tibuok pamilya labi na gyud sa ilang nga health problems. Doon na siya ginabati karon nga thyroid og sa iya hapod nga asthma kapaglaom pastor. Iyahang duha ka anak mga kapaglaom doon na po ginabati nga asthma, no? Og sa iya nga bana nga type 2 diabetes og nagka-cholesterol pod kini. Please pray uban sa membro sad sa iyang tibok nga pamilya nga tagaan sila og alipyo sa ilahang mga health problem, mga kapaglaom. And let us also include in our prayers atong mga lain-lain yung mga conferences and missions nga nagsuffer karon. Ang uban nagka-lockdown sila tungod nagkataas ang mga COVID cases
sa ilahang mga lugar. So let us pray sa ato ang conference and missions labi na gyud sa Central Philippine Union Conference Territory nga magpadayon ang operation aron magpadayon ang atong pagserbisyo dinha kaninyo mga kapaglaom. So let us pray together with Kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, mag-ampo kita mga kapaglaom, please. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit, nagpasalamat kami pag-usab nga ikaw amo ang among Ginoo nga dalangpan sa among mga kinahanglanon bisan pa sa among mga kapagpasalamat. Amo gi tala sa imo Ginoo ang sincero nga request sa among igsuon, Brother Sunny, nga unta ang ilahang plano sa pagbalhin sa ilang panimalay maging maayo nga wala si mga problema. Among pod gidala sa imo Ginoo Sister Irene Balaba nga maayo pod ang iyang physical nga gibati aron makatrabaho pod siya maayo sa iyang mga pamilya ag sa imo buhat. Ug amo sa gidala sa imo Ginoo ang brother-in-law ni Brother Freddy, si Brother Rinanti Zipagan ug iyang asawa nga Sister Wing Zipagan. Yes, Ug iyang anak nga hinaot pa nga kini sila tanan malibre mag-ayo sa problema sa COVID-19. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang humble request ni Brother Samuel de la Rosa nga hinaot pa nga iyang pinanggang amahan mag-ayo na ang iyang gibati nga resulta sa aksidente sa iyang motor. Og si Sister Marjorie Bolda nga matagaan sad og alibyo mag-ayo ang iyang mga physical nga mga sakit. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan, mga G's family nga unta ang ilang mga maayong panlawas, matabangan aron nga makaserbisyo eksakto maayo sa ilang pamilya o sa imo simbahan sad. Nga labihan na ang iyang asawa nga ay type 2 diabetes. Taon Ginoo tabangi sila pinaagi sa paghatag og mga impressions nga makakuha o makagamit og mga tambal aron mag-ayo completely. Salamat Ginoo nga amo sa gidala sa imo ang amo mga Thanksgiving bisag pila na kabulan kini nga crisis bisag dinhi sa amo nga lokal nga union territory giampingan mo kami. Amen. Pero karon Ginoo na ay mga problema ang uban mga conferences and missions. Yes. Kay nag-amad adam kataas ang mga problema niini pero pasalamat kami nga ginaproteksyon mo ang kinabuhi sa bawat usa. Salamat gid nga tubag mo ang among mga pag-ampo kag ginhangyo namong kini sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much for praying with us, mga kapaglaom, and thank you so much for praying with us, Pastor. And thank you sa ato mga prayer partners and mga Amen, prayer yeah. warriors out there. Mga kapaglaom, please keep on sending your prayer requests and praise reports tungod kay andam kita mo dawat ni ana, andam po mi mo ampo kauban kaninyo mga kapaglaom. In conclusion, kapaglaom pastor sa atong gi-discuss kanina, very nice, very timely sa atong panahon karon. Atong hinumduman that education means more than a preparation for life that is and now. It has to do with the whole being and with the whole period of existence possible to man. And of course, whatever line of investigation, mga kapaglaom, we pursue with a sincere purpose to arrive at truth. Again, we are brought in touch with the unseen mighty intelligence that is Right. working in and through all to us. That's right. And that's how important education atong natun-an karong adlaw kapaglaom pastor, and more pagyod sa mga coming nga Sabat. Oh. Naot magpamili ng atong mga kapaglaom pagpaminaw ni ining ato ang Sabat series sa Let's Pray Pilipinas. Every Sabat ni mga kapaglaom maghisgot kita og learn more, maghisgot kita og dugang pagyod mga pagtulunan with regards to on learning, Oh, especially the Bible. Maiduga ko kapaglaom, Giselle. Yes, Kani, ha? go on, Pastor. Naay usa ka scientist Aha. nga ako nabasa ang story nga nagbuhat siya og usa ka experiment. Naa siya usa ka mananap nga gidala sa iyang laboratory. Of course nagalakaw ni siya. Ang iya gibuhat gikuhaan niya og usa ka tiil Yes. og gisugo niya ang mananap, jump. Aha. Nagambak in tawon pod. Mhm. Ikaduha gikuhaan og ikaduha nga tiil. Mhm. Ingon niya, jump.
ambak yapon. So, ko yun ang mananap. Kamot siya. Ikaw mo siya. Ikatulog, ikuha na po tiil. Yes. Iya, gisinggitan. Aha. Jump! Bisag usa na lang tiil, ning kamot yung tao ng mao nga Alright. mananap, di ba? Aha. Hangtod nga gikuha niya ang usa pa gyud. So upat na ka tiil, wala na. Giingnan niya nga jump. Wa naglakaw ang mananap. O niya iya gikuhaan may megaphone, jump. Ay wala naglakaw. Nabuhat siya og kuha siya papel og lapis ag ingon niya. In conclusion, kung ang mga mananap ang iyang tiil maubos di ay kakuha, mahimo silang bungol. That animal Lahi become po din. dumb. Lahi po Oo, diya. mauna nga ingon nato, Jesus grow physically, Yes. mentally, socially, and spiritually. Kining upat ang very, very important. So kung kuhaan mo ni siya, dili gyud, mapiang gyud na siya because human thoughts dapat mabalik gyud sa original Yes. to our Maker. Thank you so much, Pastor. And thank you so much sa mga kapaglaom who are watching and praying with us today. Mga kapaglaom, let us remember that godliness and godlikeness is the goal to be reached. This is Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And this has been your kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo dinilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.